Ay, magandang umaga. Mag-live lang tayo sandali. May nakita lang kasi akong kabubuhan na nangyari sa ating kongreso. Ang nakapakasakit naman dito ay abogado pa ang may mali. So, nakakahiya at ito po ay nagre-reflect sa sa linya nila ni Romualdez at saka ni BBM, tila baga na ito na nga ang pruwiba na namumulitika sila para yung kalaban nila ay kanilang madiin ng gusto. Ito po. Itong kabubuhang ito nangyari po sa katauhan ni Attorney Zulaika Lopez. At ito'y nakita rin ni Attorney Libayan. Fair lang naman si Attorney Libayan. At nakita ko rin ngayon, chinek ko at na-confirm ko na kabubuhan po talaga. Lumalabas to na kung hindi bobo si Attorney Joel Chua, sinadya niya. Kasi alam niya, ginawa pa niya eh. Alam niya na mali, di ba? Abogado siya eh. So, ito ngayon ang ating pag-usapan. Okay, ipa-play ko po yung sinabi ni Joel Chua. Dapat na iwasan sana ganito kung talagang kung mawala yung lahat ng political na color, dapat ayusin ninyo ang pagsasagawa ninyo ng inyong investigasyon. Okay? So ito ngayon, ipe-play ko ito ha. Kagaya naman ito, Congressman Joel Chua, malamang matatalo ka na sa 3rd District ng Manila. Kumampanya na si Isko Moreno laban sa iyo. At sa ngayon, sa survey, 30% ka na lang. Ang kalaban mo si Apple Nieto ay lumalamang. Siyang lumalamang sa survey na magiging congressman sa susunod. So magiging ka na lang ngayon, ex-congressman. Tingnan mo ha, pakinggan mo. Magandang umaga po sa lahat. Before we continue with our inquiry, nais ko po balikan ng kaunti ang mga pangyayari mula sa ating huling paglinig dito noong nakaraang araw. Maalala po natin na sa ating nakaraang hearing, nagkaroon po ng resolusyon ng ating committee na patawan ng contempt si Attorney Zulaika T. Lopez, Chief of Staff of the Office of the Vice President, on the ground po that she has unduly interfered with the conduct of these proceedings. While Attorney Lopez presented herself as respectful or courteous, nakita po ng committee na ang kanyang mga sagot at mga pagkilos mula nang mag-umpisa ang inquiry na to ay evasive, uncooperative, and untruthful. Ang suma total at kabuuan ng kanyang mga acts and responses ultimately convinced the committee that Attorney Lopez was guilty of interfering in and frustrating Congress' exercise of its power of legislative inquiry. Halimbawa, isolated incident. Isolated incident lang raw ang kanyang pagtanggal kay Okay pag-usapan natin yon. Yung sinasite ni Attorney Joel Chua o Representative Joel Chua na dahilan sa ilan sa mga dahilan sa pagtanggal nila pag-contempt nila kay Attorney Zulaika Lopez ay yung pagtanggal daw ni Attorney Zulaika Lopez kay Yusek Gloria Mercado at saka iba pa na mga Yusek at ASIC sa Department of Education. Pakinggan natin. Gloria Mercado sa DepEd. Subalit napaamin rin siya kalaunan na may mga iba pa siyang mga tinanggal na opisyal sa DepEd kahit na hindi siya opisyal nito. Paulit-ulit din pong sinasabi ni Attorney Lopez na wala siyang alam sa utilization ng confi funds ng OVP. Puntuin na lang natin dyan sa huwag na nating pag-usapan yung confidential. Ito na lang. Mr. Joel Chua, attorney ka pa naman. Alam mo ba kung sino ang may kapangyarihan sa pagtanggal ng assistant secretary at saka
undersecretary. Dapat alam mo yan, abogado ka eh. Sino ba nag-appoint? Una tanong ko sa'yo, sino ba nagtalaga sa kanila? Sino nag-appoint? Sino naglagay sa kanila sa pwesto? Sa Department of Education. Lahat po ng ASIC at saka USIC sa lahat ng departamento, si Bongbong Marcos bilang presidente lamang ang nagtalaga dyan. Okay? Kung siya lang ang nagtalaga dyan, sino ang naman ngayon ang may karapatan at kapangyarihan na magtanggal sa mga tinalaga ng Office of the President? Sagot! Kung sino po ang nagtalaga, siya lamang ang may kapangyarihan sa pagtanggal. At ang pwestong yan ay tinatawag niyang positions of confidence or positions of trust. Kung wala ng tiwala, Pangulo sa iyo, pwede ka nang tanggalin. Ganon lamang po ang aking masasabi para dito sa sitwasyong ito. At inaayunan ako ni Atty. Libayan dyan. At ako'y umaayon din kay Atty. Libayan sa ganong sitwasyon. So, pero sa ibang parte, sa pagiging tahimik ni Zuleika Lopez, yun naman po ay talagang conforme naman ako. Diba? Hindi ako maniwala na talagang wala siyang alam kung paano ginasta yung confidential fund ni Sara Duterte. Pero may isa pang palpak, ito sila ni Atty. Joel Chua bilang hepe or chief ng House Committee on Good Government na dinugtungan pa nila ng parusa, pinahaba pa nila yung parusa na kulong ni Zuleika Lopez. Para baga, ikaw ay nagkasala sa isang kaso, tapos pinarusahan ka na ng korte, pagkatapos malapit ka lang lalabas, lalaya, nag-utos ulit ng korte, hindi, dugtungan natin. Kasi hindi ka maayos eh. Hindi ka masunurin. Pag ano. Ang ibig sabihin ginagawa, double jeopardy ginawa mo, Mr. Joel Chua. Kung may double jeopardy sa criminal case, the same goes through with akin to administrative matters, to civil matters. Although civil matters, walang double jeopardy. Ang tawag naman dyan ay magkaroon ng res judicata. Pero dito, ang tawag naman dito na parusahan mo na, parang pinarusahan mo na siya uli. Yan lang po ang aking masasabi. Sana naman po, pag-aralan nyo naman ang inyong batas bago kayo mag-deliberate. Ang hirap sa inyo, wala na nga kayong ginagawa eh. Binabayaran na nga kayo ng pera ng pamahalaan, minali-mali pa ninyo. Okay? Nabibigyan tuloy niya, nabutasan tuloy kayo ni Sara Duterte. Kaya, sinabihan ka ni Sara Duterte, ininsulto ka pa. Tapos, nagsalita si Romeo Acop na congressman, sabi niya, Madam Vice President, kung may reklamo ka, pumunta ka sa korte. Sa ibig sabihin naman, sinagot naman siya ni Sara Duterte, gusto mo ba? Gusto mo malaman ng tao ang ginawa ninyo na kabubuhan? Parang ganun ang ibig sabihin. So, pakiusap naman. Wala na nga kayong ginagawa. Ayusin nyo naman inyong trabaho. Nabibigyan tuloy ng bala ang inyong kalaban. Okay? Hanggang doon na lamang po. At maraming salamat po sa lahat. Si Pres Perez. Mga hindi masunurin sa contempt. Power abuse na maliwanag. Minus ko vlog. Attorney, gising ka na. Good AM. Po sa lahat. Kent Guardiano. Good morning, Sir. Piotr Senator. Pres Perez, Emily Tongon. Marilo Gutico Perez. Good morning po. Sir Pres Perez, magpalo kayo dito. Mga sis, magaling na abogado, Senyor Toto. Maraming salamat po. Alabangan natin to o sisahin natin para sa punto ng maayos ng tama, doon tayo pupunta. Okay? Magandang umaga po at ako'y matutulog na.